O hindi dito, hindi ka mano-nosebleed. Bakit? Kasi ito dapat alam na alam mo na by heart ang salitang Filipino. And of course, kasama ko ngayon si Mr. J. Inaheg. Uy, Guys, pasok meet Mr. po J. kayo. Inaheg. Welcome po sa Kayo. bahay. Ayan. Opo. Good morning. At dahil nga Angela po. buwan ng wika ngayon, guys, ay usapang wika pa rin tayo, no? Alam Filipino. mo, Monica, during college, no, ito yung subject na Hirap na hirap ka. kinakatakutan ko. I do not know kung, no, why, siguro yung kasi hindi nationality ka mo, familiar kahit din na sa Pilipino mga ka. family. Tapos yung professor mo, gusto kang tawagin for recitation. Oo. Kung sino pa yung di ba sinasabi ko kinakabahan sa'yo, eh, no? ano, Yan. ito yung mga tongue twister, di ba, sir? Yung mga ganon. Buti na lang itong si Mr. J. Mukhang Yes. kung professor man siya, mukhang mabait na professor. Hindi naman siya terror na professor. Anyway, speaking of pagiging professor, kayo po ang magtuturo sa amin ngayon ng kasaysayan ng alpabetong Filipino. At gusto kong malaman kung yung alphabet ba natin, ito ba sir originally from us o hinango from a different alphabet? Okay, para itama lang muna natin yung terminology, no? Okay. Para pati yung meaning maintindihan natin. Ang ating writing system, kasi ang language o ang wika, may dalawang bahagi eh. Pasalita o spoken, which is auditory, and written. Napanood ko yung dalawang episode ninyo at natutuwa ako na talagang sinusulong natin ang ating wika, lalo na buwan ng wika. Pero lahat ng naririnig natin, puro ito yung pagsulong ng pasalita. Spoken. Gusto natin magsalita tayo ng Tagalog o Filipino, yung ating pambansang wika. Pero wala o kakaunti ang nagsusulong na isulat natin ito sa tamang pamamaraan ng unang pagsusulat ng mga Pilipino. Kasi ang ating panulat ay hindi alphabet. Kaya hindi tayo alpabetong Pilipino eh. Yun na naman ang colonization natin eh. Parang mentality Thinking, natin eh. Ang ating panulat ay tinatawag na syllabary. O 100 years ago, ang tawag ni Professor Bersosa ron ay alibata. Alibata. Pero yun ay galing lamang doon sa kanyang pananaw noong 1940 na dumating ang time na nag-attend siya ng isang linguistic conference sa Amerika. At akala niya, dahil lang mga, lalo na sa Mindanao, no, sulat Arabiko yan eh. So nakita niya yung ating writing system dito sa Katagalogan, siyempre lalo na sa area ng Manila o sa bahagi ng Luzon, eh sabi niya kahawig ang sulat ng mga Arabiko sa sulat ng mga Katagalogan. Okay? So, kung titignan natin, yung salitang alpha, beta, Greek yun eh. Yung aleph, bet, Hebrew. Alphabet, doon galing yung European o yung bahagi ng Roman alphabet. Sa Arabic, yung kanilang tawag sa kanilang alpabeto, alif, ba. So, sabi ni Professor Bersosa, ang ating wikang panulat ay tinanggal lang yung F, literally. Alibata. So, pagbalik niya sa Pilipinas, na-popularize yun. So, kaya yung time na yun, lalong-lalo na dumating yung 60s, 70s, makabayan eh. Diba? Yung ating paikibaka. So, lumabas yun. Then, nung time ni Marcos, lumabas karamihan sa mga logo ng mga ating government agency, eh merong mga logo na merong baybayin. Kasi ang correct term is baybayin. Yun ay hango doon sa Vocabulario de Lengua de Tagala na date ay 1609. Na yun ang basihan na mismo ang mga Kastila, bago dumating dito sa Pilipinas, na nila na meron palang writing system. May writing system ang Pilipino. So, if ang eksaktong pagdating ng mga Kastila is 1521, nakagawa sila ng dictionary almost 75 years. Kasi nilabas sila yung dictionary 1603. Then, doon nila dinocument yung bahagi ng first na meaning, baybayin. At ginagamit to sa pangungusap. At sabi niya rin sa meaning, sa page 1 ng vocabulary na yun, baybayin,
marunong, maalam ka bang sumulat ng iyong baybayin. So, ang baybayin ay written language. Hindi siya spoken. Kaya ako natutuwa na isinusulong natin ng pasalita, pero kakaunti sa amin ngayon ang nagsusulong ng pasulat or yung writing system. Kaya si Kong, kilala niya si Kong Batawil. Ako consultant ni Kong Batawil. At mula pa noong 2011, sinusulong namin sa Congress itong Baybayin Bill. At ngayon ay nadagdagan sa Senate kay Senator Ligarda about the Senate Bill ng Baybayin na i-consider siya as a national writing system. Kasi hindi tayo alphabet. Kaya hindi... dahil batas, syempre yung alpabetong Pilipino, yan ang sabi ng DepEd, yan ang sabi ng KWF. Kaya gumagawa kami ng pagkataon na i-recognize naman na kung hindi siya maging batas na ibalik sa eskwela o maging batas, unti-unting mapag-aralan at maibalik. Kasi siya, visual naman siya. Hindi siya auditory. Yung sa mga writings po ngayon in the modern world po, ano po ang nakikita niyong parang pagkakamali ng mga, lalo na ngayon, mga kabataan sa pagsusulat nila when it comes to yung sinasabi niyo pong writing noong unang panahon na gusto niyong Siguro isulong? yung pagkakamali, hindi siya pagkamali kasi maganda namang naaral. pagkakaiba. O pagkakaiba. For example, ang isang nakakalungkot na realidad, no? Ang Pilipino, sobra tayong bihasa sa English. Marunong na tayo siyempre dahil Pilipino tayo, Tagalog. Kasi yun ang pambansang wika, no? Pero pagdating sa sulat, ang galing natin sa alphabet. Tsaka Ang galing parang din mas natin sa conscious pa numbers. tayo na pagka-wrong grammar Tama, tayo mali, sa English correct. Okay, Mas nahihiya tayo. Pero ang writing system, hindi siya wrong grammar ba to? Ano? Kasi kung ano yung nakasulat, ang spoken kasi from one language, spoken to another language, translation. So kailangan dapat tama ang mga grammar mo. Pero kung natama mo na, ang writing system, from one writing system to another writing system, transliteration. Ililipat mo na lang, isasalin mo lang sa sulat kung anong sulat. For example, ang Hapon. Meron silang 3 panulat Hiragana, Katakana, Kanji. Ang Korean may Hangul. Ang mga Chinese may Mandarin. Ang mga Indian merong Devanagari. May Sanskrit. Ang Arabic, may mga Middle East or Arab, may mga Arabic. And you go to other country na may writing system, they use it in their ibig sabihin sa mga printed materials, sa mga products nila. Tayo nakakabili nga tayo ng product natin yan. Tignan mo sa likod, may sulat, kung hindi Chinese, Sa kanila. Arabic, Indonesian, Malaysian. Tayo, hindi natin maisulat. Parang takot na takot tayo isulat ang mga produkto natin o yung mga natin sa Tagalog. Kahit tinagalog mo rin, ang sulat mo pa rin, alphabet. So, hindi siya consistent. Pag nagsalita ka ng Hapon, dapat isulat mo sa Japanese writing system. Gusto po namin malaman, paano po nag-evolve yung in the long run? Is it because yung mga pananakop ng different countries sa Pilipinas? Dalawang bagay yung pwede nating tignan. Kasi, syempre, yung walang problema sa history. Ang problema, historian Sinong pakikinggan natin? Yes. So may isang part na sinasabi, yung Eurocentric history, na ang kasaysayan ng Pilipinas ay galing sa mga nanakop sa atin, specifically Kastila. 400 years, almost Tapos sumunod, Amerikano. Kaya nga dati, ang pambansang ibon natin Maya. Maya. Hindi naman Maya Agil Di ba? Monkey eating eagle pa nga So, binababa nila yung antas ng ating pagiging civilized. Kasi pag sabi mong civilized country, you have your own writing system. You have your form of government. Meron na nga tayong barangay noon Kaya ang tawag natin sa ating barko o bangka barangay. Kasi meron tayong idea ng government bago pa dumating tong Kastila at Amerikano. Actually nga daw po yung sa mga barangay, kung ang sinusundan pala nila doon, kung barangay 1 ka, lahat ng mga apelido ng letter A, barangay 1. Lahat ng apelido ng barangay 2, letter B. Yan. Di ba Ginawa tama na yun ng mga Kastila para hindi sila malito at para meron silang database. Yes. Alam nila kung saan. Kasi
7,100 islands eh. So kung ikaw yung ko-conquer, kaya nga umabot sila ng 400 years bago nila talaga bawat probinsya, bawat lalawigan, ang medyo hindi lang talaga nila nasakop ng matindi ang Mindanao. Pero nagsimula sila sa Visayas, nahirapan sila sa Mindanao, so nag-focus sila ngayon sa Luzon. Now, pagdating nila rito, alam nila meron na. So for a conqueror or for a colonizer, you need to unlearn. Di ba? Yung mga tao, alisin mo yun pero aaralin mo muna. So, inaral nila, naintindihan nila, bago na, kaya ang ating writing system, ang date natin, at least mga 1621, namatay ang baybayin. Sir, na-curious lang ako. So, sinasabi niyo po na parang yung baybayin natin ngayon, most probably, may influence na ito nung mga nanakop sa atin. Pero before the pananakop nitong iba't ibang bansa, ano po yung original talaga na masasabi natin baybaying Pilipino? Yun na nga. Baybayin. For example, ang dalawang probinsya kasi ngayon ang talagang masasabi nating nakapag-preserve. Ang mga mangyan ng Mindoro, Hanunuo at saka Buhid. Up to now, kasi usually ang writing system natin noon ay sinusulat sa bamboo. Or kaya sa mga bark ng wood, okay, ng mga trees. Or kaya sa mga leaf, sa mga dahon. Yan lahat yun nasisira eh. So ngayon, yung mga bamboo na preserve. At sa Mindoro, naingatan nila, lalo mga matawag na mga scriptwriter. So, na-preserve yun. Kaya may mga evidences nasa National Museum, nasa NCCA, nandyan lahat yan. Ngayon, isang probinsya, yung Palawan script ang tawag doon. So, yung bahagi po na Tagbanwa. Ngayon, kahit ang Discovery Magazine noong 2011 yata, naglabas sila ng bahagi ng issue na vanishing bahagi ng vanishing script. Karamihan sa mga Palawenyo o kaya mga Tagbanwa ay nawala na ng interest sa pagsusulat. Kaya ito hindi to kaagad na sakop ng Kastila, kaya na-preserve nila. Kaya sa akin, yun ang matibay na ebidensya. Kanina ang tanong sa akin ni Miss Monica, meron bang mas matagal pa? Ako'y taga Rizal, Marikina ako eh. So, meron sa Angono binangonan petroglyphs. Pag sinabang petroglyphs, rock engraving. Sa iba't ibang bansa, may mga petroglyphs. Ang kaibahan naman ito ng hieroglyphs ng Egypt, ito ay writing on wall. Yung petroglyphs is engraving sa Meron tayo, nag-iisa. Nandun sa Angono binangonan petroglyphs, at doon mo makikita, merong mga carving na mga characters and may mga, syempre, inano kami na meron ditong writing ng baybayin or kung ano animal figure or human figure na sabi ng National Museum. Pero dated, no kanilang kinarbon date, 2000 BC. Napakatagal na. Hindi pa dumating ang Kastila. Ang Kastila, 1521 lang dumating. Kaya, saan tayo magsisimula ng history? 2000 BC? O we'll start muna 1521 na start ng 1521, inaral mismo nila. For example, ang isa sa pinakamatibay na ebidensya nasa UST, Central Library. Meron dong aklat o libro, ang tawag doon ay Doctrina Christiana. Ito yung first printed baybayin na book. It is a catechism ng mga Roman Catholic. So during that time, si Father Portecorrero, Father de Plasencia ang tawag sa kanya kasi from Plasencia, Spain. So kaya ang tawag sa kanya rito, Father de Plasencia. Pero ang pangalan niya, Father Portecorrero. So sumulat siya kay King Philip. Sabi niya, kung gusto ninyong ma-evangelize natin ang islander, bigyan niyo ako ng permiso na isusulat natin ang ating catechism sa sulat ng mga islander. So, side by side with the Roman Latin alphabet. Kaya pag tinignan mo ngayon yung Doctrina Christiana, andun yung mga catechism, pero written in baybayin, side by side with Roman alphabet. Kasi sabi niya, hindi natin ma-evangelize itong mga island, kasi tawag na islander, hindi naman Pilipinas pa nun. Wala pa Diba? kasi pangalan. Kaya doon natin makikita,
ito yung first printed document na mismong mga Espanyol lang siyang gumawa. Wala dito sa Pilipinas yan. Nasa US Library of Congress. Ang nandito sa USA, replica lang. O sana po talagang maisulong nyo na po yung batas na inyo pong isinusulong tungkol po dun sa Baybayin bill. pagsulat ng Pilipino. Kay Kong, Pilipino. siyempre sila ay napakalaki ng tulong sa Congress. Kasi may isang bill kami na nasa Senate na approve sa Congress, araw ng pagsulat. Ito naman yung counterpart na naging batas na araw ng pagbasa. So lumalabas, Prof, no? Pinapakinggan ko siya, no, Angel. Maraming baybayin in different regions region, of the... yeah. So wala tayo yung common. Hindi. Ang aking, gagawa ang tayo aking ng isang dyan, common explanation, for example, hindi siya naging batas, pero na-include siya sa K-12, yung mother tongue Okay. Oo. language. So, ibig sabihin, kung nasa ng province, yun ang iyong first language Language 1, yung iyong wikang kinagisnan. Kapampangan, Ilocano, Bisaya, Kasi feeling ko, Bicolano. Angel, yun ang very important. Okay, we have our own, sabi ni Prof. Baybayin, like Pampanga, but we have to have a common na alam Yes. ng lahat para meron isang united at unity. Para sinasabi mo, Prof, yung Hindi ako Mandarin. prof, Hindi ako. Pero pag sinabi nun, pag sinabi mo Naniwala Mandarin, pag Mandarin, lahat alam. Yeah. Pero iba-ibang Meron yung pa rin, how the diction it is Yes. given. Pero pag pag sinabi Mandarin, alam lang Ang nila. kagandahan niyan, dahil buwan ng wika, dagdag ko lang, no? Kaya nagkaroon ng batas Ang daming mga iba't ibang wika. Anong gagamitin natin? So, Yeah. dahil mas maraming nakakaalam ng Tagalog. Kanya-kanya tuloy, So, yung Tagalog na yun, hindi tinawag na Tagalog as national language, kundi Filipino. That's why I believe talaga na maisulong tong baybayin Oh, yes. bill Correct. para Eh. talaga tayong... Ako personally, napakarami ko pang kailangan na matutunan at malaman sa ating kasaysayan. Yes. But anyway, Mr. J. Inage, maraming salamat po sa inyong mga kaalaman na i-share sa amin. And sana marami rin pong natutunan ang ating mga kasambahay. Maraming Thank you very salamat much. po. Thank sir. you, Thank you. sir. Thank Thank you. you, sir.